magsaya at magdiwang, pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan, kaya't ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Balik ka na't iwasan ang buhay na liko sa Mesiyas natin, sa Mesiyas natin. Malinis na puso, malinis na puso ang ating ihain. A blessed and peaceful New Year to all. There's no better wish we can exchange on this day, for we need peace in our hearts, our families, our nation, and throughout the world. So many resources are misused or squandered. So many lives are destroyed by hatred and war. But are we aware that real and lasting peace can only come if people obey God's law and if God blesses their efforts? And we know that He is ready to grant this most precious gift at the intercession of our Blessed Mother, whom we honor today as Mother of God. Through her, not only the Prince of Peace, but the Author of all graces became a reality in our lives. And so, may Mary, the Queen of Peace, bring to all families serenity and harmony, and to the world genuine and lasting peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and peace God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace
Son of the Father. Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father. Receive our prayer. Receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. You alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit, the glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us bow our heads and let us pray. O God, who through the fruitful virginity of Blessed Mary bestowed on the human race the grace of eternal salvation, grant, we pray, that we may experience the intercession of her, through whom we were found worthy to receive the author of life, our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the beautiful invocation we are about to hear was used by the priest in the temple to bless the people at the conclusion of glorious services. It is surely most appropriate at the beginning of the new year when we observe World Day of Prayer for Peace. A reading from the book of Numbers. The Lord said to Moses, "Speak to Aaron and his sons, and tell them, this is how you shall bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you kindly and give you peace. So shall they invoke my name upon the Israelites, and I will bless them." The word of the Lord. Thanks be to God. May God bless us in his mercy. May God bless us in his mercy. May God have pity on us and bless us. May he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. May God bless us in his mercy. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. May God bless us in his mercy. May the peoples praise you, O God. May all the peoples
praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear him. May God bless us in his mercy. On the second reading, Jesus Christ is the point of arrival of God's plan. He comes to us through a human mother, Mary Most Holy, thanks to whom the divine plan to save the world could be carried out at the appointed time. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption as sons. As proof that you are sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then also an heir through God. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, 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 hallelujah. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets. In these last days, he has spoken to us through the Son. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. And they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sorry po sa pagka-late uli. Shout out sa ating mga OFW na mga kapatid. Ang pulang laso po na ito ay laging para sa inyo. Pagpupugay sa inyo, lalo pat malayo kayo lagi sa pamilya ninyo. Minsan, pag dumarating pang Pasko at Bagong Taon, mabuhay po kayo sa sakripisyo niyo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Happy New Year! Let us greet one another. Happy New Year! Batiin ang katabi. Happy New Year! Batay sa ating karanasan, kapag tayo nagsisimula ng isang bagay o ng isang yugto, bagong yugto sa ating buhay, magkahalong excitement at kaba ang ating nararamdaman.
Excited tayo sapagkat alam nating may mga magaganda na pwedeng mangyari. Pero natatakot din naman tayo kasi batid nating may mga pangit na posible ding mangyari. Magkahalong excitement ang kaba, ang nararamdaman ng isang bagong estudyante. Papasok pa lang, unang araw sa klase. Bagong magtatrabaho. Bagong magnenegosyo. Ganyan din ang nararamdaman ng mga mag-aasawa. Magtatatag ng bagong pamilya. Magkakaroon ng unang anak. Parang ganyan, I bet, ang nararamdaman natin ngayon, simula pa kahapon. Sa pagsimula natin ng bagong taon, excited tayo, pero kahit pa paano, may kaba pa rin naman nararamdaman. Pero pwede bang excitement na lang? Mawala na yung kaba na yan? Palagay ko pwede naman. Provided, magsisimula lang talaga tayo ng tama. Sa pagsisimula ng tama, kasama siyempre ang tamang paghahanda at ang pagdarasal ng tama. Kaya nga sinisimulan natin ang bagong taong ito, pinakamahalaga na pagsisimula sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng misa. Sapagkat alam natin na kahit ano ang gawin nating paghahanda, anumang effort ang ibigay natin sa bagong taong ito, mawawala ng kwenta kung ang Diyos ay hindi natin isasama sa ating mga plano. Lalong-lalo na sa ating buhay sa pag-execute ng mga planong ito. Pero sana napansin po ninyo, ang sabi ko, dapat sinisimulan natin ang taong ito, nagdarasal ng tama. Kasi mayroong mga pagdarasal na hindi tama. Halimbawa, yung pagdarasal ng walang matibay na pananampalataya. Yung pagkatapos mong magsimba mamaya, paglabas mo, dala-dala mo pa rin yung mga alalahanin mo, yung mga takot mo, sa pupwedeng mga pangit na mangyari sa iyo, sa buhay mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa bansang ito. Gayong nang magsimba ka, nasabi mo naman sa Kanya, yung dasal, with all your heart pa nga sinabi mo, Lord, Ikaw na ang bahala sa akin. Ayun naman pala eh. Bakit paglabas ng simbahan, dala-dala pa rin ang mga matitinding takot at dalahanin. Akala ko ba siya nang bahala sa lahat? Eh bakit ang tindi pa ng kaba, ng pag-aalala? Napag-usapan natin minsan yon, kapag matindi ang pananampalataya, wala o maliit ang kaba. Kapag matindi ang kaba, maliit o walang pananampalataya. So, it's either lang sa dalawa kung ano ang mas patitingkadin mo sa buhay mo. And then what? Aasa tayo sa mga pamanhiin? Magsusuot ng polka dots? O kaya stripes? Magpapaputok ng malakas? Tambutsyong malakas? Bibili ng mga bilog na prutas? Father, wala namang mawawala. Anong walang mawawala? Meron lang nawala. Nawalan ka ng pera. Meron ka namang ibang damit. Bakit kailangan? Polka dots pa, stripes pa. Bakit mo kinakailangan magpaputok ng malakas? Para maingay? Ay, slide please. Eh, nandyan naman si Mrs. at si Nanay. Para magbigay ng ingay na walang humpay. Kung gusto mo, buong taon pa. Kahapon yata sa San Miguel, may nakita akong reels. Ayun, nagpapaugong ng malakas, tambutsyo, kotse. Pumuputok pa eh. Nagpapasiklab. Ayun, sumiklab. Sunog! Tuwan-tuwa yung mga naririndi sa kanya. Tuwan-tuwa. Viral ngayon. Oh, sige, gusto mong magpasikat. Hindi ka lang sumikat, sumiklab ka pa. May
Bunga naman yung punong saging nyo sa likod. At kinakailangan pa ng prutas na bilog. Tapos, sabihin pa, Father, dapat daw 12 prutas na bilog. Bakit 12? Kasi meron tayong 12 buwan para daw masagana, buong taon, 12 buwan. Ay, nako, yan ang maliwanag na scam. Saan nanggaling yung scam na yan? De sa may-ari ng prutasan. Silang unang sinuwerte. Sa totoo lang, may nawawala. At nawawalan tayo ng matibay na pananampalataya. Kasi umaasa tayo sa iba eh. O di ba yun ang sabi ng Panginoon, trust me with all your heart. Lead not in your own understanding. Umaasa ka sa iba. Eh di ba, against the first commandment yan? Kasalanan na yan. At sino yung iba na yan? Kilala mo ba yung iba na yan? Kung sino mga nagpauso ng pamanhiin na yan? Ni hindi nga natin mabigyan ng pangalan. Sa feng shui, force, energy. Sino yung force na yan? Sino yung energy na yan? Ipagkakatiwala mo ang sarili mo sa hindi mo nga alam kung sino yan? Whereas, ito si Jesus na nagsasabi sa'yo, pagtiwalaan mo ko. Ito na si Jesus ang nagsasabi sa'yo, ito na ang patunay ko. Tumutupad ako sa mga pangako ko. Ito na si Jesus ang nagsasabi sa'yo, without faith, it is impossible to please God. Nagdarasal tayo, kahit pa buong maghapon tayong magdasal dito. Without faith, our prayer will never please God. Hindi matutuwa ang Diyos sa panalangin natin. Kung hindi buo ang pananampalataya natin. So wag tayong magdarasal, pero aasa naman tayo sa iba. Wag ganun, Mars. Hindi natutuwa ang Diyos doon. Kaugnay nito, wag din tayo namang magdasal nang hindi na tayo gagawa. Tandaan po natin, pinakita sa atin sa Pasko, ang isa sa mga favorite na paraan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Kinasasangkot niya ang tao. Sinasali niya tayo. O di ba, pwede naman siyang magsagip ng sangkatauhan ng siya lang. Eh bakit, quote-unquote, pinili pa niyang kailanganin si Maria? Gayon din, ginusto niya ang pakikipagtulungan ni Jose, ni Elizabeth, ni Zacarias, ni San Juan Bautista at marami pang iba. Kasi gusto ng Diyos, may kooperasyon tayo. Natatandaan nyo ng pakanin niya, yung 5,000 tao, mga babae, puwera pang mga lalaki at bata? Anong mga makakain nyo dyan? Pwede naman siyang magparami ng tinapay at isda nang siya lang, nang wala ng ambag mula kaninuman. Kinatulong din niya si Moises, kinatulong din niya si Abraham. Ganun ang Diyos. Kaya gusto niya, nakikikooperate tayo sa Kanya. Yun ang magandang pang-una at pang-segunda sa panalangin na, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. Pangunahan mo o segundahan mo ng, Lord, magsisikap ako. Magpapakabuti ako, magpapakatino ako, susunod ako sa kalooban mo. Magpapatawad ako, hingi ako ng tawad. Tatalikdan ko na yung kasalanan ko. Segundahan o pangunahan mo ng ganon. Yung panalangin na, Lord, Ikaw nang bahala sa akin. May part tayo bago yung bigger part niya. Again, kaya ng Diyos gawin ang lahat. Pero sa simula't simula pa, nakita nyo na, Adan, Eva, pamahalaan nyo ang daigdig. Gusto niya, tayo kinakatulong niya. So dapat meron din tayong gawin. Hindi natin iaasa ang lahat sa Panginoon natin.
Hindi yung 2025, sana para sa akin, maging mabuti ka. Huh? Paano magiging mabuti ang taon na ito sa'yo kung hindi ka naman nagpapakabuting tao? Gusto mong umasenso? Ayaw mo namang magtrabaho. Ang malala, meron ka pang bisyo. Slide please. Tupad sa umaga, sa tanghali, tupada. Ano ba naman niya? Kapal ng face niya. Yung iba naman, may trabaho, ayaw pagbutihin ng trabaho. Tandaan ninyo, kung ano man ang mga trabaho nyo ngayon, hindi lang yan ang balak para sa iyo ng Panginoon. Marami pa siyang blessing na gustong ibigay sa iyo. Pero kung diyan, hindi ka magiging katiwa-tiwala, hindi ka magsisipag, hindi ka magiging honest, hindi ka magkakaroon ng kusa, yung kahit hindi ka nakikita ng boss mo, kahit hindi ka pinaparangalan ng kahit sino, ginagawa mo kung ano yung kaya mong gawin, giving all your best, ay pagkakalooban ka pa ng Panginoon, maraming pagpapala. Sinisigurado ko sa iyo yan, sapagkat sinabi niya yan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ko sa lalong malalaking bagay. At tandaan natin, ang kalangitan ay ganyan. Ang kalangitan ay the best. Ito ay para sa mga tao who are always giving and doing their best. So pagbutihin mo yung trabaho mo. Hindi yung hinihintay mo na agad, yung uwian. Wala ka namang ginagawa. Kaya kapag nag-press ka na dun sa biometrics ba yun, yung malalaman mo, yan, ito, time in, time out. Eh, imbis na kung ano yung oras, kung kailan ka lalabas ang lumabas, eto lalabas. Umuwi ka na. Maghapon ka namang, patayo-tayo na lang eh. Nagpapaputok ka para umalis ang malas. Eh, paano kung ikaw ang malas? Nagre-revolusyon ka ng malakas sa tambutso? Huh? Para mairita at lumaya sa mga masamang espiritu? So. Kami pa? Ang masamang espiritu? Kami naiirita eh. Kami sumasakit ang ulo eh. Kami pa talaga, ha? O sa'yo? Gusto mo mag-move on? Iloko ka ng boyfriend mo? Mag-move on ka? Father, September na eh. Di ba ako makapag-move on? Eh, paano ka makapag-move on? Chine-check, ini-stock mo pa rin yung FB niya hanggang ngayon. O talaga? Nakipag-inuman ka pa sa mga kabarkada mo, tapos habang nakikipag-inuman ka, sabi mo sa kabarkada mo, na common friend din nyo, text mo, sabihin mo, naglalasig ako. Tabihin mo, malungkot ako. Ano ka? Kang magmakaawa sa pagmamahal niya. Move on ka na. Ayaw mo siya. Kung ayaw mo kong pakinggan, ganito, magpaputok ka na lang. Yan ang ipaputok mo. Goodbye feelings. Saksak mo sa baga mo para mawala ang feelings mo. Ewan ko sa inyo. Ay, naku. Batian tayo ng batian ng Happy New Year. Paano magiging happy kung ayaw natin magpakintano? Ang pagiging happy, hindi lang tayo yung happy. Happy din yung mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na asawa mo. Ang mga anak mo, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kapag okay ang lahat, hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo. Bumabati tayo ng Happy New Year. Gusto natin itong maging bago. Hindi ito magiging bago kung wala tayong pagkabago. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gumawa pa rin tayo at sa awa at grasya ng Diyos, magiging happy at new ang New Year na ito. Nevertheless, wag din namang magdarasal nga tayo, tapos expect natin na magiging maayos talaga ang lahat. Walang problema. Ay, wag ganun. Kasi madidisappoint lang tayo.
Hindi mangyayari sa buhay na mawawalan tayo ng problema kasi buhay tayo. Nandito tayo sa mundong may mantsa ng kasalanan. Kahit nagpapakabuti ka, may gagawa ng masama sa'yo. Hindi mahalis yun. Nagkalat pa rin ang tukso. Nandyan pa rin ang puwersa ng kasama ng kasalanan. At habang nagmamahal tayo, hindi mawawala ang problema. Kamakailan lang, nalaman ko, yung isang kakilala ko, yung kanyang kapatid, dinadialysis 3 times a week. Alam niyo ba, pinoproblema ko na rin. Sabi ko, bukod kaya sa dasal, anong maitutulong ko? Sabihin na naman ng sekretary ko, ayan, dumadami na naman ng pamilya mo, mag-ipong ka. Minsan pag nagmamahal tayo, talagang hindi mo mapigil ang sarili mo eh. Kaya magkakaproblema at magkakaproblema ka. Kasi yung problema ng iba, aakuin mong problema mo. Kaya, wag tayong magdasal at umasa na mawawalan tayo ng problema. Imposible yun, Mars. Imposible yun. Habang tayo nabubuhay at nagmamahal. Tingnan po ninyo, yung panalangin binigay ng Diyos sa ating unang pagbasa. Ang Diyos mismo ang nagsabi nito, ha? Ang sabi niya kay Moises, sabihin mo kay Aaron, ganito ang blessing o prayer na ibigay niya sa mga tao. Ano yun? Tagalogin natin. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, kaawaan at subaybayan, lingapin at bigyan ng kapayapaan. O sige Mars, nasaan dun yung mawala nawa lahat ng problema nyo? Maging okay na sana kayo. Hindi na sana sumakit ang ulo ninyo. Maging hayahay na ang buhay ninyo. Walang ganon. Kahit ang ating Panginoon ang sabi niya, may krus tayo araw-araw. Bahagi ito ng ating pagsunod sa Kanya bilang nagmamahal. Pero, pansinin po ninyo, yung sinabi dito, napakahalagang blessing naman ito. Sabi rito yung ganire, lilingapin tayo ng Panginoon, susubaybayan niya tayo, iingatan niya tayo, kakaawa niya tayo, pagpapalain niya tayo, at bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Di ba yan ang ating kailangan? Maraming taong may pera, walang kapayapaan. At hindi ito basta kapayapaan na naibibigay ng kung sino lang. Kaya ngayon ay humihingi tayo sa Panginoon ng kapayapaan sapagkat alam natin ang kapayapaan ay nagmumula lamang sa Kanya. Siya lang ang makapagbibigay nito kung tatanggapin natin siya ng buong buo sa ating buhay. Yung Philippians 4 verse 6, the peace that surpasses all understanding. Yung kahit salat ka, hindi ka sagana sa material na bagay, okay ka, masaya ka. Yung kahit magkaroon ka pa ng problema, matinding problema, okay ka, kaya mo. Ang sasabihin ng iba sa'yo, ang galing mong magdala. Ang sabihin sa'yo ng kumari mo, kumari, hindi ko kaya, ginagawa mo. Ilang beses kang niloko ni kumpare. Kung ako yan, nilasong ko na yan. Pare, hindi ko kaya ginawa mo. Pinatawad mo pa rin yung anak mo. Kung ako yung binastos niya ng ganyan, nako, malilintikan sa akin yan. Hindi na makapapanik sa bahay ko yan. Yun yung kapayapaan na ipinapangako sa atin ng Panginoon. At hindi yan maibibigay ng kayamanan. Kapatid, walang kasiguraduhan kung magkakaroon tayo ng maraming pera sa buong taong ito. Pero sinisigurado ko sa inyo, magkakaroon tayo ng problema. At ang sagot sa problema, hindi pera, kundi kapayapaang nagmumula sa Panginoon lamang. The peace that surpasses all understanding. Yung hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo, kalmado pa rin siya, okay pa rin siya, nagsisimba pa rin siya, nagpupuri pa rin siya sa Diyos, hindi pa rin siya naloloka, nakapagpatawad pa rin siya. Ay, nakabangon pa rin siya. Matatag pa rin siya. Nakakatulong pa siya. Nakaka-inspire pa siya ng iba. The peace that surpasses all understanding. God is willing to give us that. If you will just trust God. Tingnan po ninyo si Maria. O si Maria, ano man ang naging problema niya, kalmado siya. Kahit pa,
pinapahirapan at pinapatay na sa harapan niya ang anak niya. Kapatid, kung ikaw nga hindi mo kaano-ano, pinapahirapan sa harapan mo, matetake mo? Hindi mo matetake. Kahit pa, alam mong masamang tao, sabihin mo, kung talagang may kabutihan sa puso mo, ang natural na reaksyon ganito, tama na, ikulong nyo na lang. Tama na. Diba? Hindi mo kaano-ano yon. Kriminal yon. Naawa ka. Paano kung anak mo pa? Tapos anak mo pang napakabait. Si Maria ganon. Yung anak niya, wala namang ginawang masama. At yung anak niya, alam niya. Napabayaan na nga yung obligasyon sa kanya. Baka. Para tulungan lagi ang iba. Wala na nga lagi sa tabi niya. Wala na nga lagi sa tabi kong anak ko, kahit wala na yung asawa kong si Jose, nasa inyo na lagi, laman na ninyong bahay, ng inyong buhay lagi. Tapos gaganyanin niyo pa ang anak ko. Hindi tayo nakarinig kay Maria ng paninisi sa Diyos. Hindi niya sinabi sa Diyos, hindi ko alam na ganito. Hindi mo sa akin sinabi ito. Ang sabi mo lang, magbibigay siya ng kaligtasan. Ganito pala yung sinasabi mo. Sana sinabi mo sa akin sa pamamagitan ng anghel para naihanda ko yung sarili ko. Wala kang narinig kay Maria gano'n. Wala. At napakamakahulugan ng sinabi ni San Juan na nandun din sa paanan ng krus. John 19:25. At nandun doon si Maria, nakatayo sa paanan ng krus. Ibig sabihin ng nakatayo, hindi hinimatay. Hindi nangangatog, hindi nanginginig, hindi nag-hysterical. Hindi mapakali. Steady. Nakatingin sa anak. Kalmado. Kaya nakikita niyo ang aura ng mahal na ina kahit umiiyak, mahalina ka. Kasi kahit umiiyak siya, masaya siya. That joy that depends on Jesus, not in circumstances. Kaya nga, sinisimulan natin ngayon ang bagong taon na kasama ang mahal na ina. Siya na buong pananampalataya. Siya na ginawa ang lahat ng kanyang mga magagawa. Siya na hindi nawala ng pag-asa o pananampalataya. Ay, hindi nga ba, sa mga bagong yugto sa ating buhay, sino kasama natin lagi? Nanay! Nung ipinanganak tayo, fish out of water tayo, sino kasama? Nanay! Iyak ka ng iyak, yakapin ka ng nanay mo, bagong panganak ka, tumatahan ka. Yung una tayong kumain, sino kasama natin? Nanay. Yung una tayong nagkasakit, sino kasama? Most likely, nanay. Nung una tayong tumanggap ng sakramento, binyag, sino ang may kilik-kilik sa atin? Si nanay. First communion, si nanay. Nung ikasal ka, nanay mo. Nung magsimula ka ng bagong pamilya, negosyo, nanay mo. Nang magkaroon ka ng unang anak, nanay. So ngayon, sinasamahan tayo ng ating nanay. Tama naman. Yung sinasabi ng iba, na dumiretso na tayo sa Diyos. Dumirdiretso naman tayo sa Diyos. Pero sinasamahan tayo ng mahal na ina. Hindi nga tayo nagpapasama sa mahal na ina. Sinasamahan niya tayo ng kusa eh. Kaya kahit kayong mga born again kayong hindi naniniwala sa panalangin ng mahal na ina, kahit kayo pinagdarasal ni Mama Mary, kayo ba? Alam niyo lahat ng ginawa ng nanay niyo sa inyo? Hindi. Kahit nga magkaaway kayo ng nanay mo hindi mo alam, gagawa ng paraan yan para kamustahin ka, para tingnan ng kalagayan mo nang hindi mo alam. Kasi magagalit ka. Kasi ayaw mo nang pinapakialaman ka niya. Hindi makatitiis ang ina. Hindi mo kinakailangang hingin ng tulong ng ina. Magkukusa ang ina. Magpipilit ang ina. Sapagkat ikaw ay anak niya. Ganon ang mahal na ina. Alam niyo naman siguro na nagbibigay ako ng image pagkatapos ng misa at pinipili ko yung bibigyan ko. Alam po ninyo, majority sa mga binigyan ko,
Naisay majority kasi hindi lahat. Kasi minsan, gumagana yung bias ko eh. Halimbawa, nakita ko, cute siya, bigyan ko. Parang sabihin sa akin ng iba, Father, bigyan mo sa ganito. Alam mo yun, gumagana minsan yun eh. Gumagana minsan yun. So, hindi counted yun. Pero yung maraming mga pagkakataon na ang Diyos na lang, sige Lord, bahala ka. Sino bibigyan ko? Napakaraming pagkakataon. Sakto, birthday pala. Sakto, anniversary pala. Makailan lang may ganon. Sakto, board passer pala. Pero, pinakamarami. Sakto, may malaking problema pala. Sakto, may cancer pala. Sakto, kahihiwalay lang pala sa asawa. Sakto, nasa ospital pala ang ina. Paano ko nalalaman? Usually, pagbigay mo, iyak, tapos sasabihin lang, Father, salamat. Kailangan ko ito ngayon. Saan ang galing yun? Sige nga. Kanino mga image yung binibigay ko? Ako ba? Hindi. Image ni Mama Mary. And take note, yung mga dedication na nilalagay ko dyan, God loves you. Mahal ka ng Diyos. May magandang mangyayari sa'yo. God has plans for you. Don't give up. Don't quit. Saan ba galing yan? Sinabi ba ni Mama Mary yan? Sinabi ni Kristo yan. Si Jesus ang nagsabi lahat niyan. Nasa Bible. Bible-based lahat yan. So hindi yan words ni Mary. Words yan ni Jesus. Dapat sana sinusulat ko din. Ayun ko lang naisip eh. Mama Mary loves you. Mama Mary cares for you. Mama Mary is praying for you. Pero nakita niyo yung shift? Na parang sinasabi sa atin ng mahal na ina, kahit hindi mo sabihin, ramdam ko na may pinagdaraanan ka, anak ko. At pupunta ako sa iyo para malaman mong sinasamahan kita. Pero hindi kita ilalapit sa sarili ko, kundi sa anak ko. Kasi hindi ako makapagliligtas sa iyo, anak, kundi ang anak ko. Iniligtas din niya ako. Pero sasamahan kita sa Kanya. Idudulog kita sa anak ko para tulungan. Ewan ko sa inyo, pero hindi ko matatanggihan ang hiling ng isang ina, ng nanay ko. Hindi ba pwedeng maisip din natin yun sa mahal na ina? Ito talaga yung walang mawawala. Madaragdagan ka pa kung maniniwala kang sinasamahan ka at pinagdarasal ka, dinadabayan ka ng mahal na ina. Walang mawawala. Madadagdagan ka pa ng grasya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Upang hindi man mawala ng malaking porsyento ang ating kaba. Alam nating nandiyan dyan ang Panginoon natin, nagmamahal sa atin, at nandyan pa ang nanay niya na ipinagkatiwala niyang maging nanay din natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaanan. samo ko. Kung
Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang sambuti. Bigyan natin ang ating mga mata. Panginoon, aaminin ko po, natatakot ako para sa bagong taong ito. May nabalitaan pa ako na o pwede raw lumindol ng malakas anumang oras sa bagong taong ito. Nandiyan pa yung problema ko sa pera, sa negosyo, sa trabaho. Gayun din, may nararamdaman ako, may nararamdaman ang minamahal ko. Pero Panginoon, narito ako, isinusuko ko ang lahat ng takot ko sa iyo. Kaya ako natatakot, limitado ako eh. Hindi ko naman kayang gawin ang lahat eh. At hindi ko naman din nakikita ang lahat. Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. At kung mahina man ang pananampalataya ko, sabi nga ng mga disipulo, increase my faith, dagdagan mo ito. Hallelujah! Ayokong matakot. Ayokong mawala ng pag-asa sapagkat alam ko na wala itong magagawang maganda. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pamamayaan. Paniwalaan mo yan. Mentras maliit ang pananampalataya, lumalaki lalo ang takot. Pagbaliktarin mo, kapatid. Pagbaliktarin mo. Palakihin mo ang pananampalataya mo upang hindi man nawala ay lumiit ang takot mo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. May batayan ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Gaya ng sinasabi ng Panginoon, mayroong magandang mangyayari sa iyo. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you, but to make you prosper. May plano para sa atin ng Diyos. Hindi masama ang Diyos na nagpaplano ng ating kapahamakan, ng ating kalungkutan. Hindi ganun ang Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. And yes, manggagaling ang magagandang mangyayari sa iyo kahit sa mga problemang mararanasan mo, kahit sa mga kasalanan mo, kahit sa mga kasalanan ng mga tao sa paligid sa iyo. Pwedeng manggaling ang magandang mangyayari sa buhay mo. So sa buong taong ito, blessing ang naghihintay sa iyo. Hindi lang sa mga magagandang bagay, kundi kahit na sa mga sa tingin mo ay pangit na mangyayari sa iyong buhay. Gagamitin ng Panginoon upang pagpalain ka. Paniwalaan mo yan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Today is World Day of Prayer for Peace. Aware of the great need for peace throughout the world, let us implore this precious gift from God through the intercession of Mama Mary, the Queen of Peace. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. Lord, make us instruments of your peace. For the whole church, God's family on earth, may she ever more become an instrument of reconciliation for all mankind. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. For the Holy Father and all other religious leaders, may they succeed in their constant efforts to promote peace throughout the world. We pray. Lord, make us instruments of your peace. For all nations on earth, especially those ravaged by war, may they discover in their common brotherhood the ground on which to build a harmonious relationship. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. For our society,
characterized by strident inequalities and the pursuit of selfish interests. May all citizens grow in social awareness, respect for the rights of others, and concern for the common good. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. For all Filipino families, especially those whose members are no longer at peace with one another, may the grace of this season help them overcome all present difficulties. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. For all migrants, refugees, and those affected by war, may their right to an education, which is necessary to build a better world, always be respected. Let us pray. Lord, make us instruments of your peace. Let us bow our heads and in silence we tell God our own petitions. So that God may also hear our prayers for our sick loved ones, for their full recovery, including in this intention, the full recovery of Sister Terry, Father Jack, Father Luciano, Leoncia Guevara, Alona, Karina, Rudy, Juliet. And also the special intentions of Red and Portia, Erwin and Darlene, Jerry, and Ellen, Dante, SP, Doreen. Let us pray to the Lord. Lord, make us instruments of your peace. Father, set our hearts at peace with you and all those around us, that we may become instruments of reconciliation and harmony in our families and communities. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, the Prince of Peace, who lives and reigns forever and ever. Amen. Offertory. Kunin mo, O Diyos, at tagapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong naman ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot tayo buhay na walang hanggan. Gagawing maulad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, ang tagapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot kay buhay na walang hanggan. Sa iyo ako maghahain ng
Pasasalamat sa banal na pangalan ng Panginoon. Ako ay tatawa. Kunin mo, O Diyos, ang nagapit, ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulutay, buhay na walang hanggan. Gagawing maulat ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubunga mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulutay, buhay na walang
pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who in your kindness begin all good things and bring them to fulfillment, grant to us, who find joy in the solemnity of the Holy Mother of God, that just as we glory in the beginnings of your grace, so one day we may rejoice in its completion. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them out to Let the us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name on the solemnity of the motherhood of the Blessed Virgin Mary.
For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Until you come again, we proclaim your death, O Lord. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we pray for our departed loved ones. Kindly include Pope Benedict, Bishop Joey, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Manal, Monsignor Franco, Monsignor Teng, Monsignor Rani, Monsignor Manahan,
Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Mike, Father Edwin, Father Ronald, Father Empire, Father Toti, Father Ray, Father Sammy, Choice, Joselito Persico Diosa, Diongaso Maria So Jose, So Erelito So Benjaminelli, and all who have died in your mercy. Oreo Iskat. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Also pray for Ramon and Grace Maramba. Let us call on God, our Almighty Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit, offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of
the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Na aking tinatuwid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasamba. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing. Inaasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw ng paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dalangin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit lingat mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo.
bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We have received this heavenly sacrament with joy, O Lord.
Grant, we pray, that it may lead us to eternal life, for we rejoice to proclaim the Blessed Ever Virgin Mary, Mother of your Son, and Mother of the Church, through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuro mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalang ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inangliyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa mga kasama din natin through online broadcast of this Mass. Salamat po sa pakikiisa ninyo at sa tulong na ibinibigay ninyo pong lahat. Kayong lahat ay napakahalaga po ng binibigay niyo pong tulong para ma-maintain ang simbahan, para makatulong din tayo sa iba at nakapagpapagawa din tayo ng mga chapels. Soon i-update ko po kayo sa mga pinapagawa pa nating chapels. Salamat po ng marami sa inyo. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, the source and origin of all blessing, grant you grace, pour out His blessing in abundance, and keep you safe from harm throughout the year. Amen. May He give you integrity in the faith, endurance in hope, and perseverance in charity, with holy patience to the end. Amen. Amen. May He order your days and your deeds in His peace, grant your prayers in this and in every place, and lead you happily to eternal life. Amen. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son, and the Holy Spirit Amen. come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Salamat po. Kahit hindi Pasko ay magbigay